Ay, manglaba lagi ko sa mukha ni mo nakoy. Isarado mo yan dito, Ban. Ilipat mo yung isa doon para madagdagan pa yung ano niya. Hoy. Di ko kabalonsang itaas. Para mag-agos. Ay, okay. Masugsuli mo kay Bani unya. Okay, sige. Saan, be? So, Makasay! Ha? Kadugay ni mo sa taas, wala ka ka-makeup? human na daw siya makeup. Wala ka nabutan, ana? Pura! Ako na umagidanan yung bag. Nataas na ni Te? Nataas na? Ano pa, itaas niya. Guniti gusto kay maano. Kare, ana. Ay, Ay, sobra. Ay, iniso Ay. lang, iniso. I-rotate lang. i-rotate. Sige, okay na na. Okay na yun. Basta kay maano lang. Alis na kayo, guys. Sige na. Okay, ma-anxiety yung boss nyo. Dali. Ma-anxiety attack. Okay, guys. Maaga pa ako maglaba. Kasi wala na tayong damit at ang mga sapatos ng mga anak ko madumi na. Alam nyo, guys, nag-ukay-ukay ako, di ba? Nag-ukay ako kahapon kaya nag-grocery man kami. Tapos, pag grocery ko, nag-request yung mga bata na maglagay ng mag-playroom sila pero maliit lang man yun na playroom. Tapos sabi ko habang nag-playroom sila, magbili ako ng maliliit na bagay sa Watsons ba no? Mga lipstick ni Miss Hana. Lipstick ni Miss Hana, ilagay ko sa balikbayan box. Special lagi si Miss Hana sa akin. Guys, maraming salamat Miss Hana. Okay, anyway, nag-ukay ako. Nakita ako na gusto. Grabe na. Nabili ko pa to talaga. Hala. Ang dami palang butas. May naukay kasi ako guys kahapon. Nag-ukay-ukay ako doon sa mall kasi may mga nakahanger parang first class. Ngayon, pagdating sa bahay, sinukat ko. Gustong-gusto ko yung print niya. Tingnan yung print niya. Wala lang. This is my growing old era. Era or era? So, ayan, nakita ninyo, guys. Para siyang colored shirt na may button down. Kaso ang ayoko dito, meron siyang pa-ribbon sa harap. So, sabi ko okay lang kasi tuck-in ko siya. Ngayon, sinukat-sukat ko guys. Nabili ko to 40 baht or 80 pesos. Tingnan nyo guys, anong nakita? Bang! May butas dito. Blagadag! May butas dito ulit sa pikas na side. Dito pa sa likod may... Parang yung nabili ko butas na may t-shirt or butas na may blouse. Hindi blouse na may butas, guys. Kulang na lang talaga mabutasan. Hindi ko alam, hindi na siya talaga hindi na siya salvage. Salvage ba yung term doon? So, okay lang. Tapon ko na lang to kasi mahirap na siya ayusin. Ayan. Motasay! Okay. So, maaga pa akong nagising ngayon kasi naglaba ako ng mga beddings at saka gamit ng mga bata. Yung iba kasi ng mga damit, kailangan siyang i-hand wash dahil merong mga sobrang dumi or mancha. Katulad nito, ayan. Kasi kung hindi ko siya i-hand wash, hindi matanggal yung damit. Babay, ingat kayo! Hindi matanggal yung mga dumi. Ay. So, eto din. Yung damit ni Mayumi na tapunan kasi ito ng guys, ng tsaa. Kasi gusto niyang tikman yung tsaa na ginainom ko. Ngayon, gisuka niya. So, yung tsaa kasi makamansya yun. So, dito dapat kailangan i-hand wash. Ako yung nagaganito guys, no, kay mag-balance man ako ng gawain. Kay minsan si Bunny, busy man din siya. Tapos mga bata, mga focus niya, mga bata. Tapos minsan late pa siya makatulog. Kay, marami pa siyang kailangan asikasuhin. Mga bata, patulogin, gatas ni Mayumi. So, maging sensitive naman tayo as amo, no? Huwag naman natin na patayin yung ating... So, maaga ako nagising, tsaka ang dami kong kailangan gawin sa cellphone. Marami sa inyo nagatanong, Madam, kaninong bahay yan, Madam? Pwede pa chismis kami, kaninong bahay yan? Madam, pwede pa house tour kami, Madam? Ang daming nag-request sa inyo. Wag lang, guys.
Wag na kayo magpa-house tour, wag na kayo mag-request kung nasaan. Kay, alam ko maraming evil eye, oh. Yan, nagpisok-pisok naman ang mata nila. Kahapon, nagpisok-pisok. Tapos, hindi nila napigilan, nag-comment. Grabe, yung mga... Tapos, nagalit pa kay bastos mag-comment sa akin. Gireplyan ko ng bastos, nagalit. Yung isa, pilosopo, mag-comment. Gireplyan ko, pilosopo, nagalit. Sino ba nagsabi sa inyo na may karapatan kayo magbastos o magpilosopo sa tao, tapos pagbalikan kayo, magalit kayo? Bakit? Sino ba nagsabi sa inyo na pag vlogger ka, hindi ka pwede magsagot? Sino nagsabi niyan? Matagal ko na ginashare sa inyo dyan, guys. Ako yung vlogger. Gone were those days. Kahit dati pa, nagasagot talaga ako, guys. Nagasagot talaga ako sa mga ganyan. Ha, yan na, close the net. Close the screen door. Nagasagot talaga ako. Tapos may magalit, bastos ka magsalita, bastos ka magsagot. Bastos man siya nag-usap sa akin. Hindi man ako klase ng tao na bastos ka sa akin, tapos you expect me to respect you. 'Di ba? Kung ganyan, hindi sana kami, nandun pa rin siguro ako sa Uganda ngayon, guys. Alam niyo kung bakit? Kaya I'm being nice, so nice to everyone. 'Di ba? Tapos may nagsabi sa akin, pinipilit ko na lang manood dito. Ma'am, alam mo, ma'am, nagsimula ako nag-YouTube, ma'am. 3 lang naganood sa akin. 3 hanggang 8 hanggang 10. Alam mo kung sino yon, ma'am? Mga kapatid ko lang, tsaka si mama ko, tsaka yung 2 barkada ng mama ko na proud yung nanay ko. Lagi ginamarites yung kwento niya namin magkapatid. Mga 10 lang. Alam mo, ma'am, kung bakit hindi ako nagatigil mag-vlog? Kasi meron akong gusto i-share sa mga tao na may the same experience sa akin. Huwag mo isipin, ma'am, na magpilit ako magnood ang tao. Hindi ako nagapilit. There's nothing wrong of you choosing not to stay when you feel like I don't have any value to you, when I'm just wasting your time, when you don't get anything from me. Okay? Kahit ako man siguro, hindi man ako magstay sa somewhere or something or with someone or, I will not keep watching the TV if I'm not getting anything from that. 'Di ba? I watch TV or Netflix or whatever because of 3 things. Number 1, na-inspire ako dun sa kwento ng movie. 'Di ba? Number 2, natawa ako, comedy. Number 3, na-educate ako, I learned something. So, either dyan sa 3 or yung 3 na yan, makuha ko sa show na ginapanood ko, I will be there. That is worth my time. But all of those 3, pag hindi mo nakita sa video ko, ma'am, please wag ka mag-aksaya ng oras mo sa akin, ma'am. Time is money. Time is money. Kung wala kang makuha sa akin, okay lang, ma'am. Okay lang talaga. Kaysa yung magalit ka dyan. Kay bastos ka man nagsalita sa akin, ba't ka man magalit kung mag-answer ako sa iyo? May isa pa nagkausap sa akin, pilosopo. Nag-reply ako, pilosopo, nagalit. Ay, nakis ako. I love you. Go kayo sa playground. Exercise kayo. Ha? Wala man tayo bola. Ayun o, Ban. Samahan mo nga sila magsipa-sipa doon muna, gang. Kaya ayaw pa nila magkain. Sige na. Mom, Hoy. I woke up very early. What time is it now? Ngayon, it's already 8:30. Ban, I think I woke up at 5. you go. Wow, new shoes. Remember this from my Labahan ko lang tong sapatos ng mga bata. Okay. Nagpunta kami, isa lang magud ang sapatos ng ipak ko, tapos nagpunta kami ng park. Tapos maulan man, di naputikan. So, kaya may nag-comment ba?
Ang taas ng comment doon. May nag-comment na, ay sana sabi niya, nasaan na si Mr. Giga? Bakit hindi pa siya nakarating sa inyo? Anong sakyan niya? Bisikleta? Ganun ang pagka-comment niya, guys. Di nagsagot din ako sa kanya, ma'am, hindi magudyan tambay si Mr. Giga sa kanto, ma'am, na anytime na gusto mo na nandito siya agad sa kung saan kami, makapunta siya. Employed bagod yan si Mr. Giga, no? Employed yan siya 100% ng isang engineering company. Tapos, may mga negosyo yan si Mr. Giga. Hindi lang isa, may dalawa, may tatlong negosyo. Bakit? Di ba? No, tama man yung sagot ko. Ngayon nagalit sa akin si Ma'am kay bastos daw ako. Sa mga basher at hater dyan, say all you want. Sagot ko siya ng maayos. Based on facts, di ba? Why would you say something like that? May unan. Bukas mo lang dyan yung ano lang, yung bas, ano lang yan mo. Ilipat mo dito siguro. Or ilabas mo na siya kasi oversleeping na din siya. Okay. Andun na, puntahan mo nga muna. Para magutom sila ng maayos for breakfast. May nag-comment pala, gusto ko sagutin. Sabi niya sa akin, ma'am, magtanong ako, ma'am, huwag ka lang magalit. Sabi niya ganun. Sabi niya, di ba? Tanong niya is, parang may pagka-stricto daw si Mr. Giga. Totoo ba daw yung kanyang observation? At may pagka-bossy and chick boy. So, gisagot ko si ma'am, di ko lang alam kung nakita niya yung comment. Gisagot ko si ma'am, sabi ko, actually, si Mr. Giga, stricto talaga yan siya. Kasi parang feeling ko, sa trabaho niya, they have to be very strict. Kasi ang trabaho ni Mr. Giga, it has very sensitive details. Okay? So, parte ng trabaho niya, ma-make sure yung kada details ay tama. Kasi pag yung isang detalye ng trabaho niya ay may mali, it will affect a lot of things. You know? So, kahit gaano kaliit, for example, bigyan ko kayo ng example. Yung signal tower natin na napakataas. Okay? Si Mr. Giga, engineer, it's a part of his job. Kasi may times na talagang sinasama niya ako sa work before and I have seen what he does for work. Simula sa ground, simula sa lupa at sa buhangin na ginagamit, simula sa semento, simula sa maliit, napakaliit na bolt. Yung bolt, yung pang-connect ng mga bakal, hanggang sa pinakamalaking bolt. Simula sa angle ng mga bakal. Imagine kung gaano kagrabe na details yung ginagawa niya. Kasi pag mali yan, ang daming maapektuhan. So, as a part of his job, stricto siya sa kahit ganun kalit na bagay. And it's actually being applied. It is actually being applied sa ibang aspeto ng buhay niya. Like, ilang kilo yung dapat ipasok sa sako. Like, anong klaseng pagpapatakbo ng kotse sa certain pagdating sa speed, pagdating sa anong klaseng location, halos lahat. He's very keen on details, very stricto. Tama ka sa observation mo. Then may nagsabi, ma'am, may pagka-bossy ba si Mr. Giga? Kasi parang feeling ko may pagka-bossy. Si Mr. Giga kasi, siguro dahil sa engineer siya and his earning, he is able to employ mga tao na kailangan para magawa niya yung mga dapat niyang gawin. And because of that, he is an employer and he becomes bossy.
Kasi siguro sa kultura din nila. Kasi I remember when I was in Uganda. Kasi pag nandun ka sa isang bansa, ayan ha, mag-comment na yung mga Filipinos abroad, mga OFW, somehow, your character changes based on where you are. It is not saying, it's not per se na nagbago ka as tao. You just have to change your character, maybe temporarily, to fit in or to, ano ba, ay, nakautot ko guys, sorry. To fit in or to, yung parang, you will feel like one of the locals. Okay? So, I remember one time, kasi sa Uganda, iba may pagka-bossy yung ibang mga tao, lalo na kapag ka-employer ka. Kasi that's one of the ways to really communicate or paano ko ba explain sa inyo? It's not bad. It's not offensive dun sa kanila. It is just how it is. It is the way they behave amongst each other. Okay? Hindi siya sinasabi na bastos ka, hindi ganon. They are just like that based on their environment. Alright? So, I do remember merong group of Filipinos na pumunta ng Uganda and they noticed the way I spoke. And for them, rude and mean and bastos. Actually, guys, there's a certain way Filipinos communicate to each other just because that is our environment. We grew up like that. That is our culture. But once Filipinos talk to locals, may tono. Pero it doesn't mean na galit. It doesn't mean na bastos. It is just how it is. Okay? But yung mga tao na hindi sanay at yung mga tao na bagong salta, bagong dating sa Uganda, they find it very rude. Bakit ka ganun magsalita? It's not something we do because we want to become rude. This is the life here. This is how people talk to each other. Naintindihan niyo ba ako, guys? Hindi ko lang alam kung I'm making sense right now, pero yan yung gusto kong iparating sa inyo, no? So, dati, nung bagong salta pa din ako sa Uganda, narinig ko si Mr. Higa, I find it rude din. Pero later on, nakuha ko na yung style nila. Based nga rin sa kanilang lugar at kultura. Chick boy, most probably. Kasi di ba one of biggest reason kung bakit ako nag-live sa marriage is because of that. Pero ang main factor naman talaga nun, yung pagiging chick boy, pwede ko lang siguro malaban yun no? Kasi I was mature and I was telling myself, that one will stop. Kasi nilalaban ko yung mga anak ko, diba? Yung pamilya. Pero yung hindi ko matanggap, yung pera na lumalabas sa bahay. Yung pera na pinaghirapan ko na tumawid sa kaninong bank account, diba? Kaninong kamay. Ang masaklap pa, tumawid sa walang ambag. Hindi man lang nagbenta sa truck. Okay lang sana kung gibantayan niyo yung bata para makapagbenta ako sa truck. Okay lang sana kung naglinis siya ng bahay namin. Diba? Okay lang sana okay lang sana kung may ginawa siyang trabaho para maibsan yung stress at pagod ko sa Uganda Walang problema sa akin yun, pero wala siyang ambag, guys. Tapos naka-receive siya ng pera na galing sa pera na ipaghirapan ko. Imagine ang buhay ko sa Uganda dati, di ba? Nakita niyo yung buhay ko sa Uganda. It was crazy. It was crazy, you guys. Maraming nag-comment sa akin, nag-message, inbox request. Ma'am, gusto ko maghanap ng trabaho dyan ng anak ko. Ma'am, hindi ako recruiter, ma'am. Nandito lang kami, ma'am, sa Thailand, pero hindi ako recruiter. Guys, huwag niyo ako anuhin, guys. Tanungin ng ganyan, ha? Okay, ang ginakwento ko pa sa inyo ngayon, let's not think too much of the future. But let's talk about what's happening now. Ay. Dito. Dali. Walang tao sa park ngayon kasi oras ng trabaho. Kami lang ng mga bata. Halika, dali.
Okay, tara. Anong laro nyo? Anong laro nyo? If hindi you balik bato quick, the one who loses, the one who loses, the one who wins, Ah, the next. okay. Hmm. Mama makes me. Oh, Then that's when you get the point. okay. But let's go. Okay, may let's go. Mom, look at me. Look at me, Mom. Mom, look at me. Wow, are you playing? Are you playing? Si Mayumi din kakagising lang, ha? Wow, aso? Wow, good job. Good mood siya kasi mataas yung tulog niya. Yes. That's the score. Wow, mommy, not for me. We got one to that line. I wanna shoot that line. Then like what our mom put for me. Okay. Bakit? Chico, he won. He won. I wanted to see. Mayumi din daw. Gusto ni Mayumi mag-join sa game. Wow, ang lakas ng hangin. The wind is so nice. I almost got a. Yeah, but you did. 1 point for me, but no, you didn't score. Oh, by the way, my point is already. Ang sarap ng hangin, guys. Ang ganda ng panahon lately. Nung unang dating namin dito sa Thailand for 2 days, napakabanas, napakainit, talagang tagatak yung pawis. Pero for the next few days namin, dumating kami ng 7th, ngayon is already 9. Ngayon 13 na, so 6 days. Parang 4 days is talagang napakaganda ng panahon. Malamig yung hangin. Tapos malamig yung gabi, mahangin pag morning. Katulad nito, maganda, mahangin. Where did you follow that game? Where did you see that Chico game? made it up. Wow, marunong pala si Chico magawa ng game. Rock, paper, Scissor, shoot. fine. I'll make up my game. I'll make up my game. Okay. This game. Ang cute ni Chico, guys, yung bracelet na ginawa niya dun sa Harborland kasi may free magawa ng bracelet. Hanggang ngayon suot niya, hindi niya na hinubad. Kasi sobrang proud niya kasi siya daw yung nagdikit-dikit ng bracelet. A button. You need to press a button and go back there. The first one to go back there wins. And the one play Frankie press the button. Okay. Come, let's start from there. We need to run there, press a button. No. Our mom will ask us to guess something. Then when we're there, we have to run. And when you want to say what is it, we press the button and we say it, and we say the correct thing. But if it's wrong, we need to go back. A boring game with your curly hair. No, you got your game now. I loved it. I'm not playing. What's that game again? Press the button. Oh, yeah. Then if our mom tells us to get something, we need to run and press the button. But if I get it wrong, okay, I'm gonna make things wrong. Ang lungkot ng buhay ng mga anak ko. Ako din, kung kulang sila. Mag-isa lang sila. Napakalungkot. At least eto, 3 sila. Ngayon si Mayumi nakikisali na. Kahit hindi siya masyadong nakaka-relate sa laro. Pero andyan siya para makipagsaling pusa. So ang laro nila ngayon is gumagawa sila ng sarili nilang game. So this is what boredom, makes of kids.
pag na-board sila, gumagawa sila ng sarili nilang game. Kasi sabi ko, kung ayaw nyo maligo, tapos na kayong kumain. Give me a color of the rainbow. One color. Good. Good. It should be indigo or violet. So, si Bunny naglalaban ng personal niya na gamit. So, balik tayo guys, no? So, hindi natapos yung chismisan ko sa inyo. May nagtanong about kay Mr. Yiga. Pero wait lang, bago ako magpatuloy, may nag-comment. Bakit daw si Mr. Yiga yung ginatap? Eh, si Mr. Yiga ang tatay ng mga bata. Alangan anuhin gawin ko. Alangan ikaw ang itapik ko, ma'am. Hindi man tayo ka-ano-ano. Oh, wag magalit, ma'am ba? Siyempre, pag may mga bagay talaga sa isip ko, gusto ko man ilabas, di ba? Nasabi ko man sa inyo yung mga frustration ko, yung mga blessings natin. Yes? Next question. Give me any fruit that is round. Kiwi. I think kiwi is oval. Orange. Good. One more, Chico. Give me any fruit that is round. Kiwi is oval. Come on. It should be circle. Sabi ni Chico, circle. Can you give him? Wow, good job. Okay, gituruan siya ni Calby. Sabi ni Calby, mangosteen or grapes pwede. So anyway, si Mr. Yiga, guys, naghiwalay man kami sa naghiwalay, no? Pero I will not deny na marami akong natutunan sa kanya. Okay? Isa sa hindi ko makalimutan na natutunan ko kay Mr. Yiga is when he told me, when you know how to look for money, no? When you know how to look for money, even a simple rock, you can sell it. So, let's not take it literal kasi may iba dyan na masyadong literal, pa-shortcut yung panunood, tapos bigla akong ginabash. Next question. Give me something, anything that is color green. Yes, correct. Ikaw, wala ka pa. Kiwi is not green. Green apple. Yes, correct. So, yan ang natutunan ko sa kanya. Si Mr. Yiga kasi magaling siya maghanap ng pera. Siguro dahil din sa hirap ng buhay, no? Tsaka, I believe yung nanay, past mom and past dad ni Hasan kasi namatay na yung mga magulang niya. Magagaling sila maghanap ng pera, mga small business people. So, the fact na magaling sila mag-multiply ng pera, regardless kung maliliit lang yung negosyo nila, it's good. 'Di ba? So, next question. What do you wear when the weather is very cold? Give me one. Huh? What do you wear on your body when the weather is very cold? A jacket. Jacket, correct. Scarf, correct. Run. Mayumi, give me an answer. Say socks. Correct. Go. Ang cute. Ang cute ni Mayumi, no? Nadidistract tayo sa vlogging natin. Ba't nag-enjoy ako sa laro ng mga anak ko? Ayun na, oh. Tumatakbo-takbo din si Mayumi. Akala mo kasali. Yan. So, ang challenge nila is, kailangan daw nila tumakbo from there hanggang dun sa kabilang side ng court. Pagdating doon, kailangan ko magbigay ng random questions. Kung sino yung makasagot, pwede nang bumalik. Si Mayumi. Bagong gising, hindi pa siya kumakain. Pero mamaya, magugutom yan. Yay!
May bagong laro na naman sila, oh. Don't get out of the circle! Ang cute. Ah, you're getting tired na. Yakult. I think the Yakult is finished. Yogurt lang. Yogurt? Kama, Yumi? Okay. One na lang. Sino nag-drink ng maraming Yakult? Mayumi, come, let's have breakfast. Let's eat something. Let's eat muna. Hindi ka pa gani nagkain. Kain ka muna. We will come back after you eat, ha? Okay, we will play now. But before now, we go muna and eat. Hindi ka pa ba yan nagkain? Oo, go muna and eat. So, isa yan sa natutunan ko sa kanya. Ang nanay at tatay ni Mr. Giga, hindi sila malalaking negosyante. Pero yung thought na marunong sila mag-multiply ng pera, nakuha ni Mr. Giga sa kanila. So, magaling si Mr. Giga sa paghanap ng pera. Another na nakuha ko kay Mr. Giga is, he doesn't like to dwell in a certain situation. Lalo na kapag, mabilis siya mag-move on when it comes sa mga disappointments. Ay, hindi. Wait lang. Mabilis ba siya mag-move on? Mabilis siya mag-move on kasi meron siyang parang, meron siyang mantra no? Meron siyang mantra na parang, ang mantra niya is, you cannot win everything all the time. There is always something na, if you're going to get something, you're going to lose another thing. Parang ganon. No? So, isa sa eat ka muna, eat. Isa sa frustration niya is kung meron siyang goal and he needs people to achieve those goals, yet those people frustrates him to the bones. Like, they don't get his mindset. Diba? Ano si Mr. Giga kasi goal-oriented. Goal-oriented siya. Nawala lang naman sa passing si Mr. Giga nung patong-patong na yung mga kasinungalingan niya sa akin kasi siguro hindi na siya makafocus. Kasi isa sa mga simptomas na nakita ko sa kanya na nagbago is yung pagmamaneho niya ng kotse. Si Mr. Giga very maingat sa pagmamaneho. Hindi yan nag-overtake. Kasi hindi yan siya nagmamadali, basta lalo na bumpy yung road, maingat sa kotse. Pero yung sunod-sunod na yung mga pagsisinungaling niya sa akin, siguro parang nahalata niya na malapit ko na siyang mahuli. Nag-iba na yung pagmamaneho niya ng kotse, yung parang hindi na siya ganun kakalma. So doon ko nakakita banda, no? Very organized siya sa trabaho niya. Lalo na sa mga para sa kanyang posisyon as engineer. Kasi ayaw niya na nakikritik siya ng tao. Ayaw niya na may comment na negative, parang ganun. So, yes? Water tayo, water. Mama, want this one? Yogurt? You don't eat yogurt, man. Which blue? Ay, lunch lang, after lunch. Mag-lunch muna kayo. So, ngayon wala akong plano lumabas ng bahay kasi Friday, since dumating kami, halos lumalabas kami araw-araw. And kahapon lumabas kami, medyo napagastos tayo dahil nga kailangan natin mag-grocery. Kumain kami sa food court. Yung food court dito, mahal na siya. So, napakitanggal ng lotion dyan, please. Hindi naman yan siya party ng food. Ay, get out, get out. Get out, guys. Wala straw for what? You use spoon. We don't use straw for yogurt. We use the spoon. Okay, spoon. Sino pa? Calvi. This is too big. It will not fit. Oy, Mayumi is also waiting for his. Yeah. Kay? This one. Saan? No, Oh, the mat. We borrow from ano?
from Tita Elaine mamaya. Okay? I'm die. You want tubig? Oh, bakit ka mag-inunog Ah. ha? Tubig, dali. Bakit mag-ingon ba? It's cold? Natawa ako sa tanong ni Chico kagabi. Ma'am, when you were young, what are your toys? What do you want to play? Ang sarap sagutin, wala. Ang hirap ng buhay namin, hindi kami makabiling laruan. Kasi tinanong din nila ako, Ma'am, did you come here a lot of times dun sa Harborland, yung tag 480 baht yung entrance? Kailang beses na ba daw ako? Wala din, first time ko to. Ilang taon daw ako nung napuntahan ko yung yung Harborland. Ngayon lang, 36 years old. Buti pa nga sila, first time nila ganitong edad, no? Pero tayo, nako, sobrang hirap. Kaya minsan, nare-realize ko din na maging not to be too hard kay mama. Kasi si mama, lahat ng mga na-experience namin, most of the time, first time din ni mama. Ha? What are you doing, Mom? Not lot. I'm just talking to the cameraman. Ay. 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 Sit properly ka, mahulog ka. Mahulog ka. So, ano pa ba? Yung chika ko sa inyo. Tutunan ko kay Mr. Yiga. Ito. Isa pa sa natutunan ko kay Mr. Giga is the law of cause and effect. Ayan. Siya din laging nagre-remind sa akin yan before. Na minsan, yung mga bagay, akala natin, puros lang negative yung kanyang epekto or yung kanyang result. What we don't see is sometimes it actually opens up more opportunities. It actually opens up better ideas. You tend to learn, better things, meet better people, experience better things. Yeah. So I apply them sa buhay ko, to be honest. And those kind of mantra ni Mr. Giga, they are not bad, Mama. I learned. I have learnings from him na ina-apply ko din sa buhay ko. So, other than sa mga maling desisyon niya, kaya kami nagka-split, meron naman siyang mga qualities or mga mantra sa buhay na I appreciate. Ayun. So, I hope nasagot ko yung tanong nung nag-question regarding kay Mr. Giga. At huwag ka mag-alala, hindi ako nagagalit. Kasi, yung pagtatanong mo, hindi naman bastos at hindi naman pilosopo. At I just try how other people react kapag bastos sila na magsalita and pilosopo sila magsalita. And then when I reply to them in a pilosopo manner or in a bastos manner, I just smile when I see how they react. Na parang, I thought you don't do to others what you don't want others to do to you. Diba? Parang napaka-basic. Napaka-basic. Pero nagagalit. Alam mo yun? Hindi ko magets eh. To be honest, hindi ko magets. So I guess I have said what I needed to say. Like I said, vlogging has been a big part of my life. It has been a lifestyle. I found comfort in talking to you guys. I found comfort in reading your comments. Natutuwa ako sa buhay ko sa vlogging. Though, hindi naiiwasan na sometimes I crave for, life na I don't have to talk in public. Katulad nitong ginagawa ko ngayon. But I feel like it's not gonna be the same. And I'm going to miss you guys so bad. Maybe I will transition into some other content. Maybe I will change my content into focusing more on my children's life,
maybe sa village, maybe sa bukid, maybe forgetting the life in the city and then living in a bahay kubo, planting plants, enrolling them in a smaller school. There's a lot of things that I was thinking, and I was actually quietly hoping and dreaming. But not all the time I can make it happen immediately. I have to be very smart on my decision. Kaya nga nung unang sinabi ko sa inyo, I know a lot of you are very concerned, and I know a lot of you here already judged me with the few decisions I have made. With the 85 to 95% of people who's been with me and who's been very supportive with the story of my life, I do hope and pray that you don't lose your trust and faith on the things that I wanted to do with my children. Just know that this, kahit anong mangyari, my children will be my top priority. My children and myself will be the top priority. I already said this before. I know a lot of you, lalo na yung mga bashers at haters, they were not really listening fully. Kasi maraming nagyaw-yaw dun sa last ko na episode, no, knowing na wala pa palang visa and everything like that. Bakit ganito? Bakit ganyan, ma'am? We are not limited to one country only. We are not limited to Thailand only. Number 2, it's only Thailand who's asking for visa. Please do not forget that the countries around Thailand, they don't ask visa, both sa akin tsaka sa tatay ng mga bata. Kaya, again, I'm going to say, if Allah wills it, even the universe cannot stop it. So, I would like to request everyone na kalmahan, okay? I know you are very excited. I am also excited kasi I don't know how itong si Mr. Giga going to face this moment in his life. I also don't know how my kids will react, but I will be there beside them and I will be ready. Ay, pakainin mo siya. I will be there beside them to step in when it's needed. Okay? So, my faith is knowing that God knows my intention. God knows how sincere I am with the welfare of my children. And I know He's going to guide us through all this. I will take each day one by one. I am not worried about tomorrow. I am not worried about Mr. Yiga meeting my children or not. Again, we have spoken about this. We have planned about this, but some things are not in my control. Ano man ang maging desisyon ni Mr. Giga, it will show me more what kind of person he is, the things that he wants to do, or the things that he really is willing to do para sa mga bata. It's not going to hurt me or my children kasi my main goal every single day, every single second that I breathe is to make sure that I keep my children protected. Okay? So again, I wish you guys well. Sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, maraming salamat. Mahal na mahal namin kayo. For our bashers and haters, eto lang masasabi ko sa inyo. Life is too short to hate. You might not realize that, but your tomorrow is not certain. If you would like to spend your time right now to hate and to bash someone, that's your choice. But if you die tomorrow, I hope you will not have any regrets. Yun lang sasabihin ko. It will take a lot for someone to realize how short life is. I have a lot of friends who died at a young age. I have a lot of people na nalaman ko na sudden yung death. Yung isa nadulas lang, nabagok yung ulo, hindi nagpa-check up. Very young, about to get married. But in just a matter of few days, tinakbo sa hospital kasi pinagsawalang bahala yung simptomas na meron na palang inner bleeding. After 24 hours sa hospital, dead. So my point is, don't stress, don't hate. You try, just try, okay? Nobody can stop me to say what I want to say. Nobody can stop me to behave
as I do me, you do you. If tingin ninyo bastos ako, wala akong modo, piloso pa ako, I am just a mirror of how you are treating me. And if you find that na hindi kayo okay sa ganyan, it's okay. Okay? Hindi ako galit if you're going to take your step back or 5 steps or 10 steps or 5,000 steps back because I don't want you to have that hatred in your heart. And the same goes with me. I just want to breathe. I just want to live with my children. Again, guys, maraming salamat sa lahat. And I guess I'll see you on the next one. Much love, Princess Yiga.